Okay, tuloy natin. Dito sa ano na tayo? Number 13. R. Okay, nakuha na natin yung R. So, city na tayo. So, yung ating tinatawag na structure period. So, ito na yung sinasabi natin na effect of the earthquake by yung vibration nito, no, ng earthquake sa building. For example, meron kang ah, certain mass, okay? Yung magko-concentrate dun sa building, halimbawa. Tapos ito yung kanyang string, okay? So, kada shaking, di ba? Horizontal effect. So, parang pendulum na nagkakaroon ng kaliwa kanan na movement. So, from that start of the motion, so magkakaroon ng, sorry, kakaroon ng movement, yan, tapos ganyan. Tapos habang tumatagal, bumabalik siya sa dati niyang, ano. So, yung parang sine, curve, no? So, yung pagitan daw nila is, yun yung period. Yung vibration, period ng vibration niya. So, panoorin natin tong video na to para mas maintindihan natin. Makakuha tayo ng idea. Nga ba yun? Parang wala na pala. Yung sinend ko na lang na video. Yun, para orin yun. Parang doon nasabi na yung mga low-rise building is mas maliit yung resonance nila o yung structure period nila. Less than 1.0 second. Di ba? Yun yung mas na... Tapos rigid ito. Kino-considered as rigid kapag low-rise kasi. So, mas nagiging ano siya, destructive. So, habang yung high-rise po is yung resonance niya medyo mabumabagal. So, panoorin niyo yung video, no? Para makita niyo yung effect. Pero sobrang laki nung no? Laki nung ah, displacement sa taas, of course. Kasi malaki yung force sa taas eh, di ba? Habang bumababa, lumiliit. So, yung displacement sa taas, mas malaki. So, may kinalaman yung structure period dito. Kaya yung formula natin dun sa base shear kanina is nasa ilalim yung structure period T. So, depende naman yun sa height. Yung structure period is related sa height, directly proportional. So, mas matangkad, so mas malaki yung makukuha nating seconds. No? Kaya yung high-rise building ay lumalaki yung segundo ng resonance nila. Your vibration or structure period nila. While CT is a factor, depende kung steel ba yun o concrete. So, ito yung mga ini-input nating data sa STAAD natin, no? Sa structural softwares natin. Tatlo lang naman ta sa ulo nyo. 0.0853 for steel, 0.0731 for concrete, and 0.0488 for other building. No? So, sulat ko na. Para ma-compute natin yung T, we need the CT. So, 0.0731 pag RC. Let's go with the T. So, pero bago yon HN muna. Bago yung T. T is equals to CT, HN raised to 3/4. Okay? HN is the overall height of the building. No? So, from the ground to the upper or the topmost level. So, sabi natin is 4 floors. Okay? 4 meters on the ground, 3.5 sa bawat floor. So, kumbaga, ito yung ground, ito yung first, ito yung second floor, third, fourth, then roof deck. So, second, third, fourth, roof deck. So, ito ay 850
Sorry. Yeah, 850, 850, 850, and 500 kilonewtons. So, the total height is, uh, ilan? This is 4, 3.5, 3.5, 3.5. So, 3.5 times 3 plus 4. So, 14.5 yung ating HN. Okay? Meters. So, let's compute with the structure period. 0.0731 times HN, 14.5 raised to 3/4. Yan. 0.543. So, less than 1 second. No? Sabihin, napakaliit nung ano niyan, nung vibration. No? Kumbaga, parang nung nag-aaral tayo sa geology, no? Yung ating lupa, type ng lupa, no? Ano yan, nagde-depend yan sa anong effect ng earthquake. So, mas nakikita natin pag masyadong mabato yung lupa mo, hard rock, kumbaga, ano nangyayari sa resonance mo, mas maliliit yung pagitan. Ibig sabihin, hindi siya masyadong sisig, So, maganda nga kapag matigas yung ano mo, hard rock. Kaya yung soil type kanina sa SA ay medyo maganda-ganda yung definition niya, no? Tapos pag stiff din, ganun din. Pero kapag soft yung ano mo, soil mo, di ba sandy, yung resonance mo medyo malalaki yung pagitan ng period, no? Yan. So tataas yung ano mo, yung segundo. So, pero again, ano na dito eh, kaya kung mapapansin niyo sa formula ng structure period, kahit hindi nakasama yung may kinalaman sa ano yung lupa, no? Mas concerned siya sa height, no? So, diyan siya nag-ano. Okay, so ito na. Okay na tayo sa structure period. Meron tong formula dito pa sa baba, no? Kapag daw alternatively, the value of CT for structure with concrete or masonry shear walls may be taken as this formula. Okay? Ayan na. Kita naman dyan, ano? Then, let's proceed with the formulas na. Ito na tayo. So, mabilis lang pala. Okay? So, punta tayo sa formula ni NECP, Design Based Shear Simplified Version. Yan. Meron talaga tayong ah, ang tawag dito, required. Ito yung required. Yung sa taas, yung 208. Yan, dash 8. Required yan. Is V required. And then, we have the Vmax. Hindi daw dapat tayo lalaki dito, sabi niya. Not exceed. Do not exceed with that. And hindi ka bababa. Ito naman yung minimum. Pero dahil nasa seismic zone tayo, 4, madalas, dalawa ang minimum mo. Parang rho min 1, rho min 2, di ba? So, yun. V min 1, V min 2. Sige, let's try to compute this, mga kapatid. Yan. Okay? Calculate tayo. So, the required first. So, this is the Vrec. This is the Vmax. Then the Vmin 1, Vmin 2. So, CV. So, ito yung CV. 0.84992 times 1.0 all over R 8.5, then structure period is
543. So, yan ay nagmumukhang factor ng isang weight. So, total weight. So, the total weight will be yan, from 500, isum up mo lahat yan, no? So, equals nga muna to. Then, store ko sa A. And then, kunin ko muna yung weight. Total weight is 500, 850, plus 850, plus 850. So, 3,050, no? Yung ating bigat. Ilagay ko nga dito, total weight. Yun yung W mo. 3,050 kilonewtons. Okay? So, letter A, shift A times 3,050. Yun, no? So, 561, 64 kilonewtons. Required yan. So, ngayon, tingnan natin kung susobra ba sa max. So, 2.5 times CA, 0.46816 times 1. So, okay na yun. Times 1 over R, 8.5 times 30, 50. So, 419.967. Naku, sumobra. Okay? Sumobra tayo sa Vmax. So, yung Vmin naman, Vmin 1, 0.11 times CA, 0.46816 times the I1 and then W, 30, 50. Yeah. So, 157 tayo dito, 0.07 kilonewton. And then, additional formula for minimum. Zones is 0.4, di ba? And then I, or NV pala. NV is 1.328. And then, I is 1 plus 30, 50 over the R, 8.5. So, 152. 486 kilonewtons. Eto lang. So, pagdating sa Vmin, of course, pipiliin mo sa kanila yung mas malaki, no? Para yun na yung minimum. Eh, bawal lang ang lumiit dyan eh. Kumbaga. So, the maximum between the two, kukunin mo. So, ito yun. Ang problema, hindi naman siya lumampas sa ano eh. Ah, okay naman siya, hindi naman siya lumiit dyan. Pero lumaki siya dito sa max. So, ang mag-govern natin is etong Vmax. Ito yung gagamitin nating V. So, ngayon, pansinin natin. Minsan, kung gugustuhin lang talaga natin, no, maging mas conservative yung building natin, yung R at saka T, observe mo ito. So, balikan natin yung sinasabi natin doon sa special moment resisting frame kanina. No? Sabi kasi doon, di ba, yung ginamit mo is special moment resisting frame. Ibig sabihin, malakas siya, no? Rigid, very rigid siya. Kaya, kino-consider mo na lang yung arm mo na mas malaki. Hindi ka, mas kampante ka. Kasi, matibay yung frames mo. Pero kapag ordinary lang, 3.5. Ang ibig sabihin, kapag mas maliit yung R, lumalaki yung V. Pero inversely proportional. Diba? So, yun. Kaya lang din, minsan, di ba, nire-regulate tayo ng formula na to. So, hindi niya din talaga madadaya, no? Pero yun yung logic niya. So, yung T din, kapag mas malaki yung T mo, liliit naman yung base shear mo. So, pag maliit yung T mo, lalaki base shear mo. So, diretso na tayo. Base shear, computed na. 419,967. Tapos na ba tayo? Actually, number 17 na yun sa listahan. Ngayon, ang tinatanong sa atin is determine the lateral force per level. Ay, hindi po pala. Actually, hindi pa yun yung sagot. Okay? So, diretso pa tayo sa
ating distribution. Kumbaga sa building, eto siya. Yan. Lalagyan daw natin to ng force. Yan. Ito yung force. Ano yung force dyan? Ano yung force dito? Force. Yan. So kung maaalala nyo, yan yung kagaya nung ginagawa nyo sa portal and cantilever method. Tama? Meron tayong horizontal force dito. Tapos kukunin mo na yung forces sa bawat beam. Okay? So na-imagine nyo na ngayon kung paano ina-apply pala. So first, second floor, third, fourth, and then roof deck. So meron tayo ditong 500, 850, 850, 850. So tawagin natin tong F1, F1. Ay sorry, F1 pala to. F2, second floor eh. Hindi, F ano na lang, F2, F3, F4, and then FRD. Yan, roof deck. So ang base shear mo ngayon, nandito. Yan yung base shear mo. So 419.967 kilonewtons as your base shear. Okay? Paano natin ngayon made-distribute yung forces, no? Na dapat pag tinotal mo tong lahat ng to is equivalent to V. So meron tayong isa pang provision na titignan galing sa NECP. Yung last slide. Yan. So vertical distribution of force. 208.5.2.3. So this is from the formula, the base shear is equal to the summation of all forces sa per level plus the additional force at the top. The concentrated force Ft at the top, which is an addition to Fn. Ibig sabihin ng N is any level. Shall be determined from the equation 0.07 TB. The value of T used for the purpose of calculating this additional force shall be the period that corresponds with the design base shear as computed using the equation. No? So yung T yung structure period. It should not exceed the 0.25B yung Ft daw and may be considered as zero kung ang ating T is naka-experience ng 0.7 seconds or less. Okay? Ano kaya yung T natin kanina? Okay. T, nasan ka? Ayun, 0.543 seconds, no? Ibig sabihin, T is less than 0.7. So, hindi, ano daw, considered as zero na yung, and maybe considered zero. So, yung FT mo, hindi mo kailangan magdagdag kasi masyado namang maliit yung structure period mo. Pero ito yung general formula mo, yung Fx. X means any level. Ayan, at each level designated at X. Yung V minus Ft, so zero yung Ft natin this time, times Wx, weight yan, weight, ng any level, times the height of that level, and then O divided by the total W times H. Yan. So, para maintindihan natin, ito siya. Gagawa tayong table. Yan. Tayong table. So, ito yung level. Ito yung weight ba? Tapos, height. And then, Fx. Level. Weight. Height. Any level. Height at any level. Hx. And then, Wx. And then, Fx. Yan. Remarks na lang siguro yun nandun sa dulo. So, unahin natin dito sa roof deck.
level. Ang susunod is yung ah, fourth floor. 3, level 3, level 2. Wala tayong ground, no? So, kino-consider natin yung ground, hindi naman siya suspended. So, yung weight, lagay natin, 500, 850, 850, 850. Height nung, ano, roof deck, from the ground po yung height. Okay? So, the level here, so, ibig sabihin, ano to, no? 3.5, 3.5, 3.5, 4. So, ang total natin kanina nito is 14.5. Okay? So, yung 14.5 mula sa ground. So, yung fourth floor, kunin mo lang, minus mo lang yung 3.5. Yan, 11. Then, minus ulit ng 3.5. Okay, 7.5. And then, minus ulit ng 3.5. Ano ba? Second floor, 4 na ata. Ayun. So, 4. Second floor is 4 meters from the ground. Yeah. So, ngayon, i-times mo daw. Sorry. Dito pa lang fx. Yan. Ito pala is wxhx. Yan. So, ita-times mo parehas. Times 14.5, 7,250. 850 times 11, 9,350. And then times 7.5, 6,375. Minabuti ko talaga i-record na to kasi para ano nung mabalik-balikan nyo. Yan. 3,4. And then, if you sum up, ito yung summation ng WHXH. WXHX. Ito yung sinasabi natin dito kanina. Okay? Yan. Ilan ba? Total. 7,250 plus 9,350. Hirap tayo pag sinusulat, no? Pero nag-prepare po ako ng Excel computation para ma-verify ko kung tama to. Okay. 26,375. Yeah. So, using the formula, this formula, yeah. Isa-isahin ko para makuha ko na yung ano, per level. Yan. Sige. So, let's start. V, I don't have FT now. No? Zero daw siya. FT is zero because since your T 0.57 yata yun is less than 0.7 seconds. Okay? So, wala tayong FT. Pero kung sakaling meron, idadagdag mo siya sa root check. Kung ano man yung makukompute mo dito. So, 500 plus minus 0. Okay, minus na 0, no? Then WHX. WXHX. So, 7,250 over the total, 26,375. So, meron lang tayong 137.44 dito. Yun naman, 441. Yeah. Then next. So, ay sorry, base shear pala yun, ano? Sorry, mali. Base shear, hindi 500. Base shear, B, 419.967. Yeah, bawasan. 115.441. Tapos,
Palitan lang natin 'to, ito lang ang nagbabago. 9350. Yeah. 148.879. Yan. Tapos 6375. Saka 34. Okay. So, kung sakali na may kinonsider tayong FT, i-add mo dun sa 115.44. So, try natin i-total itong nasa FX. 1.115.441 plus 148.879 plus 101.509 plus 54.138. Yun. Dapat equal ka dito sa base yun. Yan na yun. Okay? So, dito na tayo matatapos. So, habang tumataas, lumiliit. No? Kasi, nagkataon. Depende pala yan sa weight, no? Depende sa weight. Kaya, ideally, dapat, at least sana pare-parehas ng bigat. Tsaka, ideally, at dapat, nagpo-form ng triangular yung ating loading. Pero minsan kasi kapag yun na nga, yung structure period ay nag-contribute pa at nag-additional FT tayo, no? Tataas talaga yung magdadagdagan to. So, nagkataon lang wala tayong dinagdag. Kaya medyo ang critical part is nandito sa sumunod na floor from the deck, no? So, yan na yun. Yan na yung sagot sa tanong natin dito. Yan lang, ganyan lang kasimple yung earthquake loads. Mahaba, no? Pero ang dami kasing kailangan, no? Pero kung magagawa mo naman ng bilis, pinapaliwanag ko lang kasi kaya tumatagal. Yan na, and then susunod na yan ng, ano, ng portal method tsaka cantilever method. Tapos doon mo na makikita o made-design yung maglo-load combo ka, di ba? Na alam mo yun, yung mayroong 0.9D, di ba? Tapos parang 1.0E. Yan yung earthquake load. So, depende na yan sa susunod na kabanata. So, for that, mabigyan lang tayo ng overview, no? Sa earthquake loads. Paano ba yan nagagawa? Okay. So, okay na. Bigyan kita ng isang sample. I mean, practice para, ma-practice mo. At syempre, ipasa mo sa akin para sign na nanood ka. So, thank you po.